wanting to go all in making Jesus known in your workplace but haven't figured it out? Then this video is for you. In this video, I will share one strategy that helped me build relationship and start Bible studies in the workplace. This is an excerpt of a training I did entitled Wala Nang Hiya Masterclass, Building Your Confidence in Sharing the Gospel One Step at a Time. So, if you're up for that, let's dive into the video. At napakahirap makipag-communicate kung magkaiba na kayo ng lengguwahe, magkaiba pa kayo ng status, di ba? So, dapat talaga, every time na ko-connect tayo, ay magkaroon tayo ng common ground. Yun, di ba? So, paano yun? Ano bang ibig mong sabihin, Stella? Gusto ko pa maintindihan ang ibig mong sabihin. So, let's go dun sa topic natin ngayon. So, syempre, ang importante sa lahat, sinabi ko na nga kahapon din sa inyo na lahat ng strategy at tips na gagamitin natin dito, ang foundation ay prayer. Yan. Hindi pwede na hindi tayo nagpe-pray. Hindi natin pinagpe-pray yung mga inaabot natin. At hindi natin pinagpe-pray ang mga sarili natin. Yung strategies nito is ang kanilang foundation ay prayer. At isa pa is, nakaalala nyo to? Ito yung nilagay ko sa desk ko, di ba? So, bukod sa prayer is that every time na lalabas tayo, is mag-a-act tayo according sa faith natin. Yan. So, kumbaga is, dapat consistent tayo. Nagsusuot tayo ng ganitong t-shirt, gumagamit tayo ng may Bible verse tayo sa ating mga desk, meron tayong mga tumbler na may Bible verse. Ganon din naman yung lifestyle natin. Maayos ba yung trabaho mo? On time ka ba lagi? Submissive ka ba sa iyong leader? May respect ka ba? May honor ka ba? At teamwork, nagti-teamwork ka ba? I mean, involved ka ba sa team mo? Yun. Do you care? O, yung mga ganon. So, in short, yung lifestyle mo din, or yung kung paano yung ka mag-work dun sa marketplace, is importante din bago nyo gawin itong mga strategies na to. Yun. So, yun nga. Gusto ko lang stress out yun kasi napaka-importante yun na ayaw mo sabihin nila nagsusuot siya ng ganito ang sama naman ng ugali niya. O, di ba? Wala na. So, yun ang gusto nating stress out. So, ano ba? Yan. Do not pretend. Isa pa to sa mga point na gusto ko. Ang gusto kong i-point out is, every time po magre-reach out tayo or makikipag-relationship or makikipag-friendship tayo sa iba, please, wag nyo silang kaibiganin dahil gusto nyo silang i-convert. Yan. No? Huwag kayong mag-pretend na gusto nyo silang maging kaibigan. Ang gawin nyo is be genuine na gusto mo talaga silang maging kaibigan. At hindi lang para ma-convert sila. No? Parang hindi na lang relationship tayo, hindi to parang task lang no na kailangan mong gawin kaya magpe-pretend ka na maging kaibigan. Hindi po ganon. Dapat yun yung natin, yung goal talaga natin. Gusto talaga natin makipagkaibigan. Yun talaga, no? So yun, na-build ko na yun, foundation na yun. At gusto natin maging practical na, syempre. Paano ba yung sinasabi mo? Makikita ko yung paano ko malalaman yung common ground namin. At ito ang strategy yon. Ano to? Sige nga, kung ano yan, ano ba yan? Question marks. No? Mga question marks. Ibig sabihin, paano nyo makukuha or malalaman ang common ground nyo? It's through asking questions. Asking questions? Madali lang yan. Pero paano? Yan. Stella, asking questions? Ano naman tatanong ko? Ano naman pagtatanungin ko, di ba? At ito yung mga bibigay ko sa inyong mga uri or guidelines kung paano magtanong.
Yan. So, syempre, yan. What are the questions to ask? Excuse me. Siyempre, sa ating relationship, hindi naman kagad kaibigan kayo, magkaibigan kayo, di ba? May mga level yan. Yan. Kailangan mong i-assess kung nasaan kayong level. Yan. Nandito lang ba kayo dito sa just an office mate? Yung turingan nyo, parang, hi, hello, how are you? I'm fine. How about you? I'm fine. Ganun lang. Pero, iba na pag nasa friends. Nasaan ba kayo? Nasaan ba yung inyong level of relationship? Nandito lang ba? O nandito sa bandang gitna? O nandito na sa friends? Yan, makikita natin yon kasi every level ng relationship po natin is may certain question na appropriate. 'Di ba? Naiintindihan niyo ba yon? So, yun nga. Yan. So, ito, kung sakaling nasa just an office mate ka or wala pa talagang connection, ito ang mga tanong na dapat mong itanong. Yan. It's about value or interest question. Values or interest question. Anong ibig mong sabihin? Ito yung mga pang-ilan ka sa inyong magkakapatid, taga saan ka, mga mahilig ka ba sa music, mahilig ka ba sa K-pop, mga gano'n, mahilig ka ba magbasa ng libro? Yun, may anak ka na ba? May asawa, single ka ba? Ano yung mga hanggang gano'n ka nakakatagal dito sa work na to? Yung mga gano'n, yung mga bagay na superficial lang. Huwag kang mag-isip ng medyo malalim. Yung mga demographic na question ba? Kung nahihirapan ka, ikaw, sa sarili mo, ano yung binavalue mo? Or ano yung interest mo? Doon ka mag-umpisa. Kung wari ako ay isang musician at mahilig ako sa music. Tapos sabihin ko, tanong ko, mahilig ka ba sa music? Yun. Ganun kasimple. Pag sabi niya, hindi. Hanap ka ng ibang question. Pag oo, di, anong mga music ang gusto? Tuloy-tuloy ka na magtanong, no? So, kung nahirapan ka mag-isip kung anong itatanong mo, start kung ano yung mga bagay na importante sa'yo. Kung importante sa family mo, may asawa ka na? Or ilan yung anak mo? Ganon. Yun. So, be observant. Yan. Be observant kasi ibig sabihin, baka may napansin mo na meron siyang picture ng family niya doon sa desk niya. Pwede mo siyang, uy, ang cute ng baby mo ganon. Ilang taon na siya? From that, pwede ka na mag-start na magtanong, no? Ng mga bagay na that will interest her or him. At syempre, mag-share ka din, di ba? Answer your own questions too. Hindi lang pwedeng siya lang nag-share, ikaw din. Pag tinanong mo siya, ilang taon na yung anak mo, ganito, 5 years old. Wow, ako, meron na akong 10 years old. Di ba? So, ganon. Tapos, as much as possible, very short lang yung conversation na to. At you don't want to take time. Kasi you value their time. Baka may gagawin pa sila, mga ganon ba. So, short and go. Alis ka na. Sige. See you later na lang. Yung mga ganun ba? So, ito kung sakaling wala pa kayong connection, office mate lang, very civil lang ang inyong usapan, ang inyong relationship, is ito yung pwede nyong unang itanong. Mga values or interest question. Paano pag medyo nag-level up na kami around the mga gitna na? Ano na yung mga itatanong namin, Stella? Ano yung magandang itanong? Yan. Magandang itanong dyan ay itong mga to. Yan. Sort of work friends. Yan. Yan ang mga level na medyo friends kami pero hindi pa talaga. Ano yung mga yun? Deep questions. Yan. Deep questions, ang ibig kong sabihin dyan is medyo laliman mo na mula dun sa pinagtatanong mo, dun sa first level, ay medyo lumaling ka na sa reflective questions. Ano yung mga yan? Usually, ito yung mga tinatanong ko. 5
from now, sa tingin mo nandito ka pa rin sa company natin? Or 5 years, gaano kakatagal dito sa tingin mo dito sa UAE? Or ano yung 3 bagay na pinagpapasalamat mo kay Lord ngayong year na 'to? Or ano yung isang bagay na natutunan mo dito sa work na 'to? Yung mga questions na yun na medyo mag-iisip na talaga sila, mag-iisip sila. And I believe this is the start or the spark of a deeper relationship, with your workmates or with uh, uh, your hindi ko alam, classmate, kung mayroong estudyante na kikinig dito. Reflective questions. I shared this one, meron akong tinanong noon sa office. Tinanong ko sila kasi pa-end na yung 2022 noon. And tinanong ko sila, ano yung 3 bagay na pinagpapasalamat mo? And 3 tao yung tinanong ko. And makikita mo talaga sa kanila na nag-iisip sila and when they say, pag sinabi nila yung answer nila, makikita mo yung parang sincerity at warmth nung answer. Yung sabihin nila, para sa magulang ko, para sa pamilya ko. Tapos, amazingly, alam nyo ba, meron lahat silang commonality makikita. And is they value their parents. And isa din yun sa binavalue ko. So, on that reflective questions, makikita mo na talaga yung connection nyo. Di ba? Be present. Every time na magsasagot sila ng reflective questions is listen and be present. Ibig sabihin is, kung merong tumatawag, i-set aside mo na muna. Wag yung cellphone mo, tingnan mo sila, eye contact, no? So be present at that moment, no? You don't cut them or don't stop their thought at maging nandun ka lang, be present. Yan. Siyempre, mag-answer ka din tulad nung first technique, you answer your own question too. At dito, itong mga deep question, kailangan talaga i-take time. Yan, magte-take time talaga. So, as much as possible, do not hurry. Yan. Kung yung kanina medyo casual and small talk lang talaga yon, ito, bigyan mo ng time, no? At least 10 minutes, 10 to 15 minutes ng break nyo, no, to share your thoughts, deeper thoughts. Paano naman? Okay, medyo okay na kami. Talagang mako-consider ko na siya na parang friends. Ano yung next question na dapat kong tanungin? Ang next question natin ay invitation questions. Ano itong mga to? Ang invitation questions ay invitation. Invite mo silang kumain sa labas. Invite mo silang gumawa na activity. Parang sasabihin mo, gusto mo kumain sa labas? Gusto mo mag-dinner tayo? Gusto mo kumain doon sa may tea spot doon? Masarap yung shawarma eh. Or doon sa shabu-shabu doon sa malapit sa metro. Masarap din daw doon eh. Siyempre, ayun. So, yun yung mga invitation question. Kami sa Swag, nag-invite din kami pag nagbabadminton kami. Tara, badminton tayo. At meron nang dumadating because they're on the level of friendship na then. So, here, invite mo silang kumain sa labas, invite mo silang some activities, invest in the relationship. Anong ibig sabihin nito? Ilibre mo sila. Yan. Pag nag-invite ka, make sure na ilibre mo naman sila kahit minsan lang, no? Yun. At this is an opportunity to pray and share the gospel. Kung nandun na kayo, parang it's open na siya to this conversation. So, ikaw, naranasan mo na bang in-invite? Yan. Siyempre, tayo, di ba? Hindi naman din tayo napunta or na-save kung hindi tayo nakarinig. At hindi din naman tayo makakarinig kung hindi tayo in-invite ng someone, our friends or our family. So, napaka-importante ang relational evangelism. And it is
according to statistics, the most effective way to evangelize people is to relational evangelism. So, magkaibang survey to. Dito 58% at dito naman 78% ng sinurveyan nila ay nakakilala dahil either sa friends or sa kapamilya. Yun. So, napaka-importante or napaka-effective ng relational evangelism. Yun. That is why we are really promoting it. So, we need to be patient because relationship takes time. You know? So, kung syempre bago sa company or bago ka sa kung saan ka man ngayon, relationship takes time, no? Hindi ko naman sinasabi na umabot ka ng ilang taon. Hindi naman sa ganoon. Pero, bukod sa relationship takes time, it is also intentional. No, you need to make one step you need to make steps, no, para magkaroon ng relationship, di ba? If you got value out of that video, make sure to leave a review sa Apple Podcast or Spotify for us to be able to reach other people with this message. So, thank you for joining us today. Saan nyo man kiniwatch to, YouTube, Spotify, or Apple Podcast. Thank you for joining us and hope to see you on the next video or podcast.